Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Hilingin mo na ikaw ay biyayaan niya ng mga kapahayagan. Ito ay dati ng kapahayagan, ngunit maaaring bago sa bawat isa sa atin. Banal na Espiritu, baguhin mo ang aming isipan at sidlan mo ang aming pag-iisip ng isipan ng Diyos. Hayaan mo ang isipan ni Jesus ang mapalagay sa aming isipan at hayaan mo ang puso namin ay tumibok at ang pulso namin pumintig na walang layunin kundi ang mabuhay na para sa iyo. Salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat muli ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. So, kung may Biblia kang hawak, iyo pong ilagay ang kanang kamay mo. At sabihin mo, ang salita ng Diyos ay buhay. At lahat ng mga pangako ng Diyos ay para sa akin. At inaangkin ko ang katuparan at kaganapan ng lahat ng kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So nandito po ang ating lahat ng kailangan sa buhay. Amen. Sa Old Testament, ang tawag nila sa 5 aklat ay Torah or Pentateuch. At sa New Testament, ang buong kasulatan po ay from Genesis to Revelation. Tuloy-tuloy po ang ating season. Panahon ng transfer of wealth. From the sinner, from the wicked, to the righteous, and to the just. Kaya pansinin po natin, yun pong sinner, ang tinutukoy pong sinner ay yung mga taong hindi nila kinakailangan ng Diyos. Ang sinner po ay yung mga taong nagmamataas sa harapan ng Diyos sapagkat ang palagay nila sa kanilang sarili, mabubuhay sila kahit wala ang Diyos. Yun po ang sinner. Ang sinner po ay hindi nila kinikilala sa Jesucristo ang kanilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos. Ang wicked po, sang-ayon sa paliwanag ng kasulatan, ang wicked po ay mga tao na gumagawa ng kanilang gawain sa pamamagitan ng kanilang inisip na plano. So wickedness is doing the things our ways. Kaya sumikat po yung awiting I do it my way. That is wickedness. Dahil ang sabi po ng Biblia sa Isaiah 55, my ways are not your ways, and my thoughts not your thoughts. So wickedness is doing our ways, not His ways. Amen po ba? Kaya nga ating unawain. So, ang isa pang dahilan kaya ang tao ay magulo ay ang dahilan na hindi sila sumusuko ng lubusan sa Panginoon. Ang napakahalaga po para walang sakit na pumasok sa ating katawan, sa ating paligid ay hindi lumapit, kailangang may kapayapaan po tayo sa ating puso at may katahimikan tayo sa ating pag-iisip. At laging tandaan po natin, marami pong makapanghihina ng isipan at makapagbabago ng ating mga pagpapasya. Sa kadahilanan na bawat isa sa atin ay nangangailangan ng kalusugan at kalakasan at kayamanan. Kalusugan, kalakasan, kayamanan. KKK. Yan po ang kailangan ng tao at yan po ay normal. Ngunit kung ang tao lamang ay matututo na gawing una ang Diyos, yan pong kailangan ng taong kalakasan, kalusugan, kayamanan ay isusunod ng Diyos. Kaya nga po, ang mensahe ay simple lang.
focus on mountain-moving faiths. Focus on mountain-moving faiths. So atin munang siyasatin itong titulong ito dahil ang title po is A Handle. Ito po ay iyong hahawakan. This is not the purpose of the message. This is the pathway to the revelation na gustong dalhin ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. So focus on mountain-moving faiths. Nais ko pong ating maunawaan, broken focus, yun po ay nakasisira. Atin munang ilagay sa ating alaala yung mga pagpapalang ating natanggap. At kapag hindi na tayo nakatuon doon sa dapat na ating pinagsusumakitan, mauubos yung mga pagpapalang natanggap natin na hindi natin nagawa yung dapat nating gawin. At ang tawag po doon ay broken focus. So, paano po tayo magkakaroon ng mountain-moving faiths? Kailangan pong tayo'y nakatuon lamang dun sa dapat nating pagtuunan ng buo nating puso at buo nating kaluluwa. Alalahanin natin na nagtanong ang isang lalaking napakayaman, ano po ang aking gagawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Nagtanong ang isang dalubhasa sa kasulatan, ano po ang pinakamahalagang utos sa kasulatan? At nagtanong ang isang jail warden, ano po ang kailangan ko upang ako ay maligtas? So ito po ay panimula para sa isang taong nagugulumihanan. So ang buhay na walang hanggan ay hindi sa anumang bagay kundi sa pagtanggap kay Hesus Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have eternal life. So, paano ang tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tanggapin ng tao si Hesus Kristo. At hindi tumitigil sa pagtanggap. Once a person believes, he must live what he believes. And continue on living, believing. So eternal life is continue on believing Jesus Christ. Hanggang tayo nasa ibabaw ng lupa, tayo'y sasampalataya kay Jesus. At nakalulungkot sapagkat ang isa sa kasalanan ng maraming Kristiyano ay idolatry. Hello? So ang idolatry po ay paglalagak ng pansin at buong lakas sa isang bagay na hindi naman Diyos. Mga bagay na ipinapantay ng tao sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung susundin ninyo ang aking batas, ang buong pagmamahal ko'y labis kong ipadarama sa inyo. Hello? Kaya nga kung tayo lamang ay magpapakatuon dun sa mga iniutos ng Diyos. At kung susundin ninyo ang aking utos, iaayos ko ang inyong buhay. So laws and command. Kaya nga kung titingnan po natin, focus on mountain-moving faith. Faith is useless without the Word. So focus on the Word so that you will have a mountain-moving faith. Sa Psalms 91, verse 14. Psalms 91:14. Napakahalaga po na ating matutunan ang mga pundasyon ng tamang pananampalataya.
Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he hath known my name. So paano ka magtatagumpay? Set your love upon him. Ituon mo ang iyong pag-ibig ay sa kanya lamang. At ano ang kanyang gagawin kapag tayo ay nakatuon ng pag-ibig kay Jesus lamang? At ang kanyang pangako, I will deliver him. So saan tayo ililigtas? Marami po tayong mga kalungkutan, marami po tayong nakagugulo sa ating isipan. Kadalasan ang ating suliranin ay pera. Pera sa umaga at pera kinabukasan. At ito po ay normal. Pero ang mga abnormal na buhay ay kahit walang pera ay nagdiriwang sa Diyos. Ang mga abnormal na buhay kahit may kirot na nararamdaman sa katawan ay nagpupuri sa Diyos. Hello? Amen. So, that is setting our love upon Him. We never doubt His faithfulness. Because He is a trustworthy God that always keep His promises. Siya po'y mapagkakatiwalaan at siya po ay kahangahangang Diyos na laging kanyang tinutupad ang kanyang pangako. Kaya ilagay natin ang ating buong pag-ibig 100%. Gawin nating 101% na ang ating pag-ibig ay nakatuon lamang ay sa Kanya. Amen po ba? So paano ang pagtutuon ng pag-ibig sa Diyos? So ulitin kong muli, mountain-moving faith is connected with the Word. There are promises that is in the Holy Scripture. Ito lamang po ang buhay ko at bumubuhay sa akin, salita ng Diyos. So deliverance will flow. And then after deliverance, promotion. I will set him on high because he hath known my name. So pansinin po natin, paano natin makikilala ang pangalan ng Diyos? Dahil ang sabi niya, magsitahimik ang buong paligid. Kilalanin ninyong ako ay Diyos. To know God. Yun po ang tampok at pangunahin nating dapat gawain. Kaya ang sabi rin kay Daniel, to know God is to be strong. To know God is to do exploits. So nakagawa ka na ba ng pambihirang bagay sa iyong buhay? So it is only in knowing God, because if you continue in the Word, you shall know the truth, and the truth shall set you free. And you will know that the name of Jesus is above all names. Ano po ang ibig sabihin that the name of Jesus is above all names? Mas mataas po ang pangalan ni Jesus kaysa kahirapan. The name of Jesus is above poverty. The name of Jesus is above all sickness and disease. Kaya kailangang magsanay tayo na tayo ay umiibig sa Panginoon. Yan lamang ang paraan na tayo iaangat. Amen po ba? Yan lamang ang paraan na tayo ay kanyang tutustusan ng higit sa ating pangangailangan. And then sa Colossians 3:1, so kailangan pong nakatuon ang buo nating buhay sa pag-ibig sa Panginoon. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ seated on the right hand of God. So there will be a seeking. And what are we going to seek? Those things which are above. Yung mga bagay na nandun sa itaas, at ano po ang mga bagay na nasa langit, ang Diyos. Ang lahat ng kanyang mga nilikha. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti, hangaan natin ang Diyos na dakilang manlilikha. He is a great creator. Wala siyang katulad. Kaya kailangan na ang hinahanap natin ay mga bagay na espiritual. At yun po ay magiging natural. Amen po ba? And then sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ano po yung affection? Yun po yung nakakahikayat sa atin. Yun po yung nabibighani tayo na tukuyin at
ubusan ng ating buong oras. Kailangan pong sa Kanya lamang tayo nagpapakaligaya at sa Kanya lamang tayo nagpapakalakas at Siya lamang ang ating hinihingan lagi ng tulong. Kailangan pong tayo magsanay sa ganitong uri ng pakikipag-ibigan at relasyon sapagkat wala na pong iba pang uri ng relasyon na pwede nating gawin kundi ito. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga kung ikaw ay totoong umiibig, ang tanong ng Panginoon kay Pedro, ako ba'y totoong iniibig mo? What about you, Simon Peter, do you love me? So yun po ay personal na aking pinakikinggan sa aking sarili na parang ako ang pinagsasabihan ng Diyos, ako ba iniibig mo, Greg? 3 bagay ang idolatrous thing na pwedeng gawin ng tao. Seeking for the praises of men. Naghahangad na papurihan, hangaan ng tao. At ang pangalawang bagay, magkaroon ng maraming pera. At ang pangatlong bagay, ay hangaan ng kung lalaki ng mga babae at kung babae hangaan ng mga lalaki. Anything na ating iniisip para tayo'y makahikayat ng paggalang, that is idolatry. Ang hikayatin natin na tayo ay papurihan ay ang Diyos. Hangarin natin ay ang papuring buhat sa Diyos. Hangarin natin ay mapaligaya natin ng Diyos. Hangarin natin ay maparangalan natin ng Diyos. At kapag atin pong naiabot at naialay sa Diyos ang parangal na ibig niya, at isa lang ang paraan para bigyan siya ng kasiyahan at ito ay pananalig. At ang pananalig ay kikilos at magiging kapakipakinabang at matagumpay lamang kung ito ay nakakonekta ay sa kanyang salita. Amen po ba? Sa lahat ng ating pangangailangan, what is the promise that you will apply your faith to? For my God shall supply all my need according to His riches in glory. So I will apply my faith on Philippians 4:19. Kapag may kinatatakutan akong tao, at kung natatakot ako na baka ako ay malugi o mabigo, ang tatayuan ko naman Philippians 4:13. Na kahit ano ang mga hadlang, kahit ano ang mga pagpigil, hindi ako matitinag sapagkat sinabi niya sa kanyang salita that I can do all things through Christ who gives me strength. Nang ibig sabihin, walang bagay na balakid, walang hadlang at walang patibong ang kaaway na pwedeng magtagumpay laban sa isang nagtitiwala kay Hesus Kristo. So it is only by boldly living by faith. Faith is a done deal. Once you start the trek to believe God, ang lahat ng iyong pinaniwalaan sa Diyos ay nangyari na. Yun po ang pananalig. Faith is done deal. Amen? Ang pananalig po ay natupad na iyong pinaniwalaan. Kaya't mahihikayat ngayon ang iyong isipan ay makita yung larawan ng iyong tagumpay. Kadalasan po ang naiisip ng tao ay kabiguan. Kadalasan po ang naiisip ng tao ay mga katatakutan. Ngunit kapag ikaw ay nahumaling at nahikayat ay sa Diyos, ang maiisip mo ay tagumpay. Ang maiisip mo ay magandang buhay. Ang maiisip mo ay ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya napakahalaga po, and then ibalik po natin sa Psalms 91:15. So tuklasan na po natin ang kailangan nating gawin. At ang sabi po dito sa verse 15, He shall call upon me. So ang diringgin lamang ng Diyos ay yung mga taong ipinagpasyan niya na ibigin ng Diyos. Hallelujah. At yung kapasyahang ibigin ng Diyos, lagi siyang nahuhumaling ay sa Diyos. Laging ang damdamin niya ay nakatuon ay sa Diyos. Kaya kapag nasa ganun tayong kalagayan, then we shall call on Him.
At ano po ang sabi? And I will answer him. Ang sabi kay Jeremiah, hindi na natin titingnan, call unto me, and I will answer you and show you great, great and marvelous things that you know nothing about. May mga pagpapala pong parating sa inyo. Ikagugulat ninyo. You will be bewildered. You will be astounded. Mga malalaking salita po ng pagkagulat. Sapagkat hindi mo inisip at kailanman ay hindi mo hiningi na ilang pagpapala ng Diyos ay yung hindi natin kayang hingin. Hello? Kaya kailangang magpakaalab tayo sa ating buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. And then verse 16. With long life, hallelujah, will I satisfy him and show him my salvation. Mahabang buhay. Karagdagan po kapag inibig mo ang Diyos. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan,
kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad at daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito
sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Magpapabago-bago ka pa ba ng isipan? Kaya 3 bagay ang nakita kong wag nating lilimutin. Be lovers of His Word. Magi ka pong mangingibig sa Kanyang salita. Ang pangalawa, remember that lovers are doers. Ang isang halimbawa ng pag-ibig ay ang relasyon ko sa aking asawa. For 37 years, nanatiling malinis ang aking pag-ibig sa kanya. Why? Because I am lovers of His Word. Ayokong madungisan ang kanyang salita. And then thirdly, always remember God is a faithful promise keepers and performer. Ang Diyos ay tapat na Kanyang tinutupad ang Kanyang mga pangako at Kanya itong gagawin. We are in a season of transfer of wealth for the believers. Ito po yung panahon na ililipat ang mga kayamanan ng makasalanan at masama sa mga totoong nakikipag-ibigan sa Diyos. Kaya nga paulit-ulit ko pong sinasabi sa aking pangangaral, it is not the salary, it is not the business that will make you rich. It is only the blessing of the Lord that make it rich. Kapag nakuha mo po yung blessing o yung anointing, ito po ang sasabihin ko sa inyo, you can travel all over the world at hindi ka magkukulang. Kaya kung mauunawaan po natin, the blessing of the Lord make it rich. Hindi po sinabing the salary make rich. Kaya sabi ni Abraham, nung inaalok ng 5 hari, yung kanilang bahagi ng yaman. Ang sabi niya, no, hindi ko kailangan ng kayamanan ninyo. Baka pag ako'y dumating na sa kayaman ng buhat sa Diyos, sabihin ninyo, kayo ang nag-ambag para ako'y maging mayaman. No, it will be God all the way. Kaya nga, unawain mong mabuti, magpakaalab ka lamang sa Diyos. Amen? Yun lamang po ang tanging susi. Saan po ba ginagamit ang susi? Pambukas o pansara? Kaya kung iyong hawak ang susi, ano ang kailangan ko upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Napakayaman niya. Ibig sabihin, hindi siya maligaya doon sa kanyang kayamanan. Hello? Hindi siya magtatanong ng buhay na walang hanggang kung siya maligaya. Sinusunod niya ang mga kautusan, pero hindi pa rin siya maligaya sapagkat ang nagpapaligaya si Jesus. At ang sabi ng dalubhasa sa kautusan, ano ang pangunahing utos? Ano ang dakilang utos? Sapagkat siya marahil nalilito. Ang dami ng utos. Kaya't kung ating gagawin yung nag-iisang utos, at ang layunin ng 10 utos at ng lahat ng utos at ng batas ng Panginoon ay ibigin ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, sumentro na kayo sa pag-ibig sa Diyos.
Hallelujah. Amen. So, sino ang umiibig sa Diyos? Yung umiibig sa anak na si Jesus. Ang batas, wag mong gawin ito, gawin mo ito. Huwag kang pumaroon doon, huwag kang kung ano-ano, mga utos. Kapag inibig mo ang Panginoong Jesus, hihintayin mo ang kanyang sasabihin. You will listen, you will hear, and then God Himself will give us the boldness, the capacity, the ability to obey Him. Mapapagod po tayo kapag sarili nating lakas ang ating pinanghawakan. Hayaan po natin yung lakas ng Diyos para tuloy-tuloy tayo sa pakikipag-ibigan sa Kanya. Kaya ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Kung kapos tayo sa pera, sumampalataya ka kay Jesus. Amen? Kaya nga ang sabi ng Diyos sa Romans 8:32, pansinin po natin, kung maunawaan mo lamang, iibigin mo ang kanyang salita. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? So, ang unang hihingin mo, uulitin kong muli, kapayapaan dito sa iyong puso. Dahil kadalasan ng tao na heart attack o bypass operation. At ang ikalawang hihingin mo ay katahimikan sa isipan sapagkat maraming nahi-head stroke. Kaya nagiging comatose. Kaya hingin natin sa Diyos ang kanyang kapayapaan because Jesus is the Prince of Peace. Hingin natin ang katahimikan dito sapagkat He will place us in peace and quietness because we fear Him. Ilalagay niya tayo sa kapayapaan at katahimikan sapagkat tayo ay sumasamba at gumagalang sa Kanya. Huwag mong sambahin ang iyong hanap buhay. Kaya nung huminto ang broadcast ng TBN, hindi ako nalungkot sapagkat ang Diyos ang namamahala kung saan ako ilalagay. Si Pablo hindi rin nalungkot. Very successful ang kanyang evangelistic trust nung nasa Macedonia siya. Ito yung tinatawag na Macedonian call. At ang sabi ng Diyos, ng banal na Espiritu sa kanya, Pablo, bumalik ka sa Europa. Nagreklamo ba siya sa Diyos? Laging tandaan po natin, sinusubukan ng Diyos kung hindi tayo magagalit o maiinis pag nagkaroon ng changes. The only constant and the only word that will never change is change itself. Amen po ba? Lagi pong kasama sa buhay ang pagbabago. Ako dati nakalampin, ngayon hindi na lampin ang tawag, pero lumagpas po ako doon. Ako dati ay batang maliit, lumampas po ako roon. Lagi pong may pagbabago. Ako po'y dati anak na makulit, lumampas po ako doon dahil ako ay nagmature. Ako po ay dating taong gusto ko kapag daka, at ako po ay nagtagumpay doon. There will be changes. Many changes. At kahit po sa pagtanda, ikaw po ay maraming pagbabagong gagawin. There will be plenty of adjustment na iyong gagawin. At kapag hindi ka po handa sa pagbabago at gusto mo pa ay yung dati, laging tandaan mo po, inoperahan ang aking ate sa colon. At napakahusay at dalubhasa na surgeon ng aking bayaw. Kausap ko ang aking ate at nagtagumpay, naputol yung 12 inches na colon sa pamamagitan ng laser. At ipinakita sa kanya yung naputol. Binutasan lang ng 4 doon sa abdominal area. Pero ang sabi ng bayaw ko, kung ako lang ang mag-o-opera, bibiyakin ko. Hindi yang ganyan. Ang tawag po doon ay old school. Ibig sabihin, yun yung kanyang nakagisnan at natutunan at karanasan. Pero may pagbabago. Amen? May pagbabago. Kahapon habang kami ay nagda-drive, nagbubura ang aking anak dahil yung kanyang memory ng cellphone ay 5,000 texts.
Isip-isipin mo po yun, 5,000 text dahil high memory daw yung kanya. Ewan kung anong tawag doon. Na iyong laging makikita. Kapag may gusto kang i-refer, iyo lang i-text na ganun, makikita mo kung ano yung... At kung maunawa mo lamang, talo pa ng ating utak ang cellphone. Talo pa ng ating utak ang computer kung ikaw lamang ay lalakad sa pangunahin. Amen? So, focus. Broken focus. Yun po ang sanhi kung bakit maraming nabibigo. So, ano ang focus natin? Ang Jesus ng kalangitan. Amen? Ang pagtuunan natin ng buo nating buhay ay si Jesus. At siya ang bahala kung saan tayo niya dadaling hanap buhay. Siya ang bahala kung kailan niya tayo payayamanin. Siya ang bahala sa lahat ng oras at araw. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not? Napakaganda po nitong tanong na ito ni Pablo. How shall he not with him also freely give us all things? Kay Jesucristo po, nandun na po ang lahat ng ating kailangan. Pampaaral sa iyong mga anak, napag-aral po namin ang aming mga anak dahil ako'y pastor. Hello? Ang Diyos po'y tumutustos. Ang ginawa ng Diyos, pinatalino ang mga anak ko. Kaya puro scholar sila at humipo siya ng mga taong mag-tuition sa kanila nung sila ay nag-aaral bagamat sila ay walang tuition fee. Mga taong nagtutustos ng kanilang pamasahe na hindi ko naman kilala. Hello? Nakukuha niyo po? Kaya nga, ang unang-unang gagawin mo, be lovers of the word. Kailangang iniibig mo ang salita. Kailangang ang salita ng Diyos ay buhay mo sapagkat sa bakuran ng isang Israelita o ng isang Hudyo, 3 bagay ang mahalaga sa kanila. Ang una ay oil, ang pangalawa ay wine, ang pangatlo ay bread. Kung pupunta ka po sa tour to Israel, sa Capernaum po, nandun po ang isang typical house ng isang Hudyo. Lagi po silang merong gilingan ng mga prutas. Dahil bawat bahay po ay kailangan na merong fermented grape juice. Dahil sa kanila pong kostumbre ay napakahalaga po ng alak. At kung atin pong titingnan, ang langis ay simbolo ng banal na espiritu o anointing at ang alak ay simbolo ng kapangyarihan ng banal na espiritu at ang tinapay ay simbolo ng salita ng Diyos. Kaya kung nasa atin ang anointing ng banal na espiritu at nagsimula ang mga alagad at nagsimula ang simbahan sa baptism of the Holy Spirit. Kaya kung araw-araw, bago po ang pag-ibig ng Diyos araw-araw, kaya kung araw-araw ikay puspos ng Espiritu pagkagising mo sa umaga, ang buong maghapon mo ay magiging matagumpay. Sapagkat as many as are led by the Spirit, they are children of God. As many as believe in Him, they had been given the power to become children of God. Kaya nga, kung ikaw ay magpapapatnubay sa banal na espiritu araw at gabi, hindi ka po malulungkot sa dami ng kalungkutang pwedeng mapa sa ating puso at isipan. At laging tandaan mo, yung lahat ng kailangan mo ay kasama ni Jesus. Kaya hingin mo yung mga pagpapalang yon. Napakaliwanag po that we are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. Health is part of our blessing. Kaya linagyan tayo ng immune system. Amen? Kaya linagyan tayo ng lahat ng sangkap sa ating katawan na nasisira ito, hindi lamang dahil sa pagkain, kundi dahil sa stress. Kapag hindi mo po na-manage ang stress, magre-release po ng hormones. Yung cortisol, destructive po sa iba't ibang internal organs po natin. Kaya kailangan, pag ikay nag-aalala, if you feel worry, if you think of worry, matulog ka na agad para hindi ka na mag-isip. Dahil ang sabi po ng Panginoon, cast all your cares. Saan mo raw ilalagak? Huwag sa iyong isipan, sa Panginoong Jesucristo. Amen? Bahala ka na po, Panginoon, dahil sabi mo, this is mountain moving faith. Sabi mo,
Ang iyong salita ay iyong gagawin. Kaya inilalaga ko lahat ng bayaran ko sa iyo. Inilalaga ko lahat ng mga taong ako ay sinisiraan. Inilalaga ko yung mga taong may sama ng loob sa akin na ako na may wala. Hello? So makakatulog akong mahimbing. At susundan ko pa ng pagsamba. What a mighty God I serve. Amen? Sambahin mo lang ang Diyos. Nakukuha niyo po? Kagabi, dinalaw ko ang aking isang matalik na kaibigan. Koma at ako'y awang-awa sa kanya. Sa sobrang sipag at alab sa paglilingkod, ando nakakoma sa ICU. Sabi ko, Panginoon, pagbigyan mo ang aking kamanggagawa at kaibigan. Pagkatapos kong manalangin, sinilip ko yung ang daming tao doon sa ICU. Puro tulog. Tinanong ko yung nurse, sabi ko, anong mga sakit niyan? Lahat po nakakoma yan. Meron po diyang pneumonia. At ako'y parang malungkot. Parang ang bigat ng paa ko na lumabas doon sa ICU. At ang dami sa ER ng mga tao. Pero kung ang bawat tao lamang ay magpapakaalab ay sa salita ng Diyos at magpapakaalab na makipag-ibigan sa Diyos, mawawala po yung mga sakit na dala ng stress. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. He will freely give us all things. Ano po ba yung freely? Hanggat kailangan mo, pagpapalain ka ang Diyos, nagpapala, hanggat kailangan mo para meron kang gagamitin sa iyong mga kamag-anak. Kaya kung ang pagpapala mo hanggang iyo, kulang pa yan. Kailangan pagpapala mo ay lalampas sa iyo at pupunta sa mga mahal mo sa buhay, pupunta sa mga kamag-anak mo, pupunta sa mga kapitbahay mo. Ganun po ang pagpapala ng Diyos. Kaya huwag kang titigil sa pangsariling pagpapala lamang. Amen? He will freely give you all things. For what? Para saan at bibigyan ka ng lahat ng bagay. Ephesians 4:28. Kailangan matutunan mo ang katotohanan at nasa gayon ikaw ay maligayahan sa pagpapala ng Diyos. Let him that is tall steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. So ano po ang hanap buhay? That he may have, ano po sabi rito? To give to him that needeth. Kung ikay lalaki, ang iyong sweldo ay hindi iyo, sa iyong asawa. Hello? At ang babae, pagtanggap niya ng sweldo ng kanyang asawa, hindi yun sa kanya. Kanino? Sa mga anak. Hello? At pag tinanggap ng mga anak, yung pagpapalang galing sa kanyang nanay na galing sa kanyang tatay, yung pagpapala niya hindi para sa kanya, para sa darating niyang pamilya. Hello? So ito pong lahat ng ito ay dadaloy sapagkat si Jesus ang ating Panginoon. So be lovers of His Word, ibigin mo ang salita niya, basahin mo ng luha ang kanyang salita, at laging lumuhod ka sa kanyang salita, tumayo ka sa kanyang salita, at isagawa mo. Kapag ikaw ay araw-araw, ano po ba yung brainwashing? Ang brainwashing po ay isa lamang ang sinasabi doon sa kulungan. At sasabihin, ikaw ay walang kwentang tao. Ikaw ay walang halaga ang iyong pananampalataya. Ikaw, at papalitan, pag ang isang tao ay nag-breakdown, iba naman ang pakikinig. Ikaw ay matipunong komunista. Ikaw ay matipunong terorista. Hello? That is mind conditioning. Kaya kapag ikaw ay lubog na lubog at babad na babad sa salita ng Diyos, ang iyong isipan, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Ikaw. So, yun ang kusang magtutulak sa atin para sundin ang Diyos. At kahit ano mangyari, wala tayong takot sapagkat babad tayo sa salita ng Diyos at wala tayong alam kundi sundin ang salita ng Diyos. And then God will perform. Hello? At ang Diyos ay gagawa. At dahil ika'y tapat kong lingkod, sige, padadalang kita ng bagong bahay. Gagawin ko ang mga anak mo ay dakila sa lupain. Sila ay lalakipan ko ng mga tagumpay. Namatay ang isang babae sa kahirapan, pero ang hanap buhay niya lang ay mamulot ng mga natirang trigo sa lupain. At tatakbo siya sa kanyang pastor paghapon at sasabihin niya, ito po ang aking ikapo. At halos maiyak ang kanyang pastor
sapagkat alam niya kulang pa sa pagkain nilang mag-iina. Namatay ang matanda na hindi naranasan ang kaginhawaan sa buhay. Pero ang 3 anak niyang babae, naging lahat ay milyonarya. Dahil naalaala ng Diyos ang katapatan ng kanilang nanay. Kaya ngayon po, naalaala ng Diyos ang inyong katapatan. Kaya ang inyong mga anak, tiyak ang kinabukasan. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O Diyos, makapagtuon kami ng lubusan ay sa iyo at sa iyong salita at makapamuhay kami sang-ayon sa iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa at matigib ang langit ng papuri, pasalamat at pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. God bless you po. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing pinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po sabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita. At ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo na at iyong dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need
they may have now today. Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po ang maraming tao nakakarating po sa bawat tahanan na nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.